Kahit nahawak pa rin niya ang bote, 10 taon na ang nakalilipas mula noon, kaya naman, matatagalan bago ito makumpirma. Bukod pa roon, may pakikipag-ugnayan din siya sa Daig Galus. Sinabi ni Randolph na ibigay na lang ang mga detalye mamaya. Pag-uwi, nagalit ng husto si Scarlett kay Constance. Wala siyang nakikitang dahilan para iligtas si Aisha. Gusto niyang mamatay ito. Pero hinding-hindi papayag si Constance na hayaan siyang gamitin si Scarlett bilang dahilan. Totoo ito hanggang sa huli. At isa pa, mawawalan sila ng pagkakataon na makakuha ng iba pang mga pahiwatig. Kung mamamatay si Aisha, marami pa silang kailangang lutasin. Sumumpa si Constance na gugugulin niya ang natitirang bahagi ng kaniyang buhay. Para matiyak na makakamit ni Scarlett ang kaniyang paghihiganti. Ikapitong episode. Sa isang maulang gabi, nakipagkita si Amelia sa isang lalaking nagngangalang Rufus May. Ibinalita nito sa kaniya na kahina-hinala ang daloy ng pera sa paligid ng Crown Princess. Pagkatapos noon, nagulat si Rufus kay Deborah at ipinaliwanag na paparating na si Aldous Clayton. Kakapanayamin niya si Aisha. Pero, nagduda si Rufus kung si Aisha nga ba ang tunay na target. Nang huhuli si Deborah, habang papunta kay Aisha, may napansing nakakabahala si Aldous. Ang butler na kapapasa lang sa kaniya sa pasilyo ay bigla na lang naglaho. Dahil sa kaba, mabilis siyang pumasok sa loob. Pumasok siya sa silid ni Aisha at natagpuan itong nalason. Gamit ang kaniyang natitirang lakas, nagsalita si Aisha sa kaniya. Ang may sala ay si Salvador ng Daig Galus at tinangay nito ang bote ng gamot. Nakiusap din siya kay Aldous na imbestigahan ang pinsan niyang si Sharon. Sa kaniyang mga huling sandali, napaisip si Aisha. Inisip niya kung mapapatawad pa kaya siya ni Scarlett. Tiniyak ni Aldous sa kaniya na mapapatawad siya nito. At pagkatapos noon, pumanaw na si Aisha. Ang hindi alam ni Aldous, ang lahat ay nangyari ayon sa eksaktong plano. Biglang pumasok ang mga katulong sa silid at, nang makita ang bangkay ni Aisha, pinaratangan siya ng pagpatay. Dahil wala ng oras para makipagtalo, napilitang tumakas si Aldous sa bintana. Nagtagumpay ang maitim na balak ni Deborah. Naalis na ang bantay na aso ni Abigail. Kinalaunan, pinagalitan ng husto ni Lady Audrey si Aldous. Hiniling niyang malaman kung bakit ang isang wanted na mamamatay tao ay nagpakita sa kanilang pintuan. Kahit anong paliwanag ni Aldous, tumanggi itong makinig. Hindi talaga sila magkasundo. Si Lady Audrey ang nagsilbing tagapagturo para sa mga kabataang babae sa House of Plenty. Tinuruan niya sila kung paano mag-makeup, pumili ng mga damit, at ang mas mahalaga, kung paano paikutin sa kanilang mga daliri ang mga ginoo. Nang magsimulang magsismisa ng mga babae, agad silang sinita at pinagalitan ni Lady Audrey ng husto. Pero nang isisi niya ang lahat kay Abigail, hindi pumayag ang mga babae, at nagprotesta sila. May isang nagtanong kung ano ba talaga ang kasalanan ni Abigail. Ipinaliwanag ni Audrey na ang dating Duke O'Brien ang nag-utos sa kanya na bantayan ang lugar na iyon, at talagang sineseryoso niya ang tungkuling ito. Sabi niya, hindi siya mag-aatubiling palayasin ang sinumang tatamad-tamad. Padabog siyang umalis habang nagbubulong-bulong. Nang mawala na siya, ipinakita ni Aldous kay Constance ang isang artikulo sa diaryo. Tungkol sa pinsan ni Aisha na si Sharon Spencer. Namatay pala si Sharon sa mismong araw na pumanaw si Aisha. Sigurado si Aldous na pinatay ito, at ang hinala niya, si Daig Galus ang nasa likod ng krimen. Maya-maya, dumating si Randolph na may dalang napakasamang balita. Inaresto raw si Abigail dahil pinaghihinalaan siyang pumatay kay Aisha Huxley. Isang sikretong impormasyon ang nagsiwalat na si Aldous ay si Rudy pala, ang bouncer ng Folkwang. At si Abigail daw ang nagbigay sa kanya ng huwad na pagkakakilanlan. Dahil dito, iniimbestigahan na ang babae. Bilang utak sa likod ng pagkamatay ni Aisha. Pero ang totoo, wala namang kinalaman si Abigail sa nangyari. Ngunit ipinaalala ni Randolph na sumulat si Abigail kay Aisha noong nakaraang linggo lang. Biglang naalala ni Constance na siya pala. Ang nakiusap kay Abigail na ayusin ang pagkikita na yon, kaya naman binalot siya ng matinding konsensya. Nagpasya naman si Aldous na. Sumuko na lang, sa paniniwalang maililigtas nito si Abigail. Pero agad siyang pinigilan ni Constance dahil alam niyang wala ring malulutas ang pagsuko nito. Sa halip, kailangan nila itong harapin ng magkasama. Hinila ni Scarlett si Constance sa isang tabi at ipinaalala na may sarili silang mga paraan para lumaban. Sa kawalan ng pag-asa, nakiusap si Constance na tulungan sila at pumayag naman si Scarlett. Gawa-gawa lang ang mga paratang laban kay Abigail, kaya siguradong wala silang hawak na matibay na ebidensya. Tiyak na magtatalaga ang kanilang mga kaaway ng isang huwes na kontrolado na nila o nasa bulsa na nila. Ang kaso ay napunta kay Earl Calvin Campbell, isang tanyag na babaero na balitang marami ng naging anak. Sa kung saan-saang lupain. Ang lalaking katulad niya ay tiyak na maraming itinatagong baho at sikreto sa buhay. Simple lang ang plano ni Scarlett, tuklasin ang lahat ng lihim ng lalaki, at gamitin iyon para i-blackmail siya. Iminungkahi ni Viscount Hamsworth na mag-imbita ng mga babae sa Earl John Doe Ball para akitin si Campbell sa isang gabing puno ng alak at kasiyahan. Agad na inaksyonan ang plano, at kung sakaling pumalya ang lahat, handa naman si Aldous.
Natutukan ng baril ang Earl para mapilitan ito. Pinasalamatan naman ng isa sa mga babae si Constance dahil binigyan niya sila ng pagkakataong makabawi kay Abigail. Maraming taon na ang nakalilipas, silang dalawa ni Rebecca ay nakulong sa isang malagim na lugar na mistulang bilangguan. Imposible na sanang makatakas noon hanggang sa dumating si Abigail at binili ang bawat babaeng nandoon para iligtas silang lahat. Utang nila sa kanya ang kanilang buhay. Kahit si Lady Audrey, na noong una ay minamaliit ang mga babae, at sinabing hindi man lang sila bagay kahit maging bulaklak sa patay, ay sumuporta na rin sa huli. Dahil ang sinumang kumakalaban kay Abigail ay parang kinalaban na rin ang buong Folkvanger. Inutusan niya ang mga babae na gamitin ang lahat ng kanilang diskarte. Plano nilang ubusin ang lahat sa Earl, hanggang sa wala na itong itira sa sarili. Sa ball, nakahiwalay si Earl Campbell sa karamihan ng mga nagdiriwang, mukhang naiirita dahil walang pumapansin sa kanya sa kabila ng lahat ng paghahanda niya. Biglang lumitaw si Miriam, ang pinagmamalaki ng Folkvanger, na parang isang napakagandang diwata ng mga rosas. Agad itong nilapitan ng Earl ng may pananabik, pero hinarang siya ni Hamsworth at kinuha ang atensyon ni Miriam. Dahil doon, naging katatawanan ng Earl sa harap ng lahat. Bumuti lang ang pakiramdam niya nang makabangga niya si Rebecca na mukhang problemado, nag-alok ang Earl na maging hangin na papawi sa lahat ng lungkot ng babae. Nagtapat naman si Rebecca na inaresto si Abigail at natatakot siyang tuluyang maghirap. Doon na inamin ni Campbell na siya ang mamumuno at hahawak sa magiging paglilitis. Ang akala niyang nakakaantok na trabaho ay biglang naging kapanapanabik para sa kanya. Nangako pa siyang susuportahan ng babae kung sakaling mangyari ang kinatatakutan nito. Pero nang banggitin ni Rebecca na may katulad ding alok si Hamsworth, lalong nagmayabang si Campbell tungkol sa laki ng kanyang yaman. Malambing na tinanong ni Rebecca kung saan ba galing ang lahat ng yaman na iyon. Kinalaunan, bumalik si Rebecca kay Constance para magulat. Nalaman nilang kinukurakot pala ni Campbell ang pondo mula sa mga ospital at ampunan mga institusyong pinopondohan ng gobyerno. Sa papel, mukhang malinis ang pera dahil idinadaan niya ito sa mga sikretong account na konektado sa isang grupo ng mga mamamayan. Ang grupong ito ay kilala bilang Violet Association. At sa pagkakarinig pa lang ng pangalan, agad na itong nakilala ni Scarlett. Sinabi niya na may kaugnayan si Kimberly sa asosasyong iyon, kaya naman agad na hinarap ni Constance si Kimberly tungkol sa kanyang. Ipinunto niya na may kinalaman si Kimberly sa samahang iyon. Dahil dito, hinarap ni Constance si Kimberly tungkol sa mga pinaggagawa nito. Koneksyon kay Earl Campbell. Pinuri siya ni Kimberly bilang isang mabuting taga-suporta sa kanilang ipinaglalaban. Noong nagpahiwatig si Constance tungkol sa mga iligal na donasyon at mga sikretong account, biglang nagdilim ang mukha ni Kimberly. Naghinala siya na may espiya sa kanilang youth committee at ginagamit lang ang asosasyon bilang pantakip. Napagtanto ni Kimberly na balak i-blackmail ni Constance si Campbell para mapawalang sala si Abigail. Hindi naman masama ang diskarte niya. Pero baka hindi kayanin ni Constance ng mag-isa, kaya nag-alok si Kimberly na siya na ang bahala rito. Hindi hahayaan ni Kimberly na bumagsak ang mga O'Brien habang siya ang nakabantay. Para patunayan ang kanyang katapatan, binigyan niya si Constance ng isang pahiwatig. Anong kulay ng mga violet? Sa bansa nila, ang mga violet ay may pagkapula ang kulay. Simbolo ito ng kulay ng mata ng pamilya ng hari. Pero sa Faris, ang mga maharlika ay may asul nilang mga mata. Malalim ang kahulugan ng simbolismo na iyon. Unti-unting binuo ni Constance ang katotohanan tungkol sa Violet Association. Pero sumingit si Scarlett. Malapit nang ilabas ang hatol ng korte. Habang nakatayo si Abigail sa harap ng hukuman, naghihintay naman sa labas si Constance habang nagdarasal. Maya-maya, lumabas si Randolph dala ang balita. Napawalang sala si Abigail dahil sa kakulangan ng ebidensya. Mukhang si Earl Campbell pa ang mas nahatulan ng kamatayan habang binabasa niya ang desisyon. Sa sobrang tuwa at kaba, muntik nang himatayin si Constance. Buti na lang at nasalo siya ni Randolph sa kanyang mga braso. Dahil sa sobrang lapit nila, namula ng husto si Constance. Naisip niya, ang tigas pala ng dibdib ng lalaking ito. Nag-alala si Randolph na baka may lagnat siya, pero agad namang iginiit ni Constance na maayos lang siya. Ligtas na nakauwi si Abigail, at sinalubong siya ng iyak ni na Lucia at ng iba pa. Napuno ng ginhawa ang buong bahay. Hindi nagtagal, may lalaking inaresto dahil sa pagpatay kay Aisha. Umamin ito at winakasan ang sariling buhay ng gabing iyon. Pero kumalat ang mga tsismis na may naglabas daw ng impormasyon tungkol kay Aisha, kaya siya pinatay. Ang bintang ay itinuro kay Amelia Hobbs. Dahil desperadong makabalik sa eksena, hinarap ni Amelia si Cecilia. Tinawag niya itong Sisi at nagpahiwatig na sila lang ng isang lalaki ang tanging nakaligtas. Nawawala raw sila sa talaan matapos masunog ang isang ampunan. Biglang naglabas ng balisong si Cecilia at itinutok ito sa leeg ni Amelia. Patay na si Sisi, malamig na sabi niya. Kung mahal pa ni Amelia ang buhay niya, dapat siyang umalis ng bansa bago matapos ang araw na iyon. Kung hindi, ang kupas niyang pulang buhok ay lalong magiging kulay dugo.
Samantala, naglalakad naman si Constance sa kalsada. Naalala niya ang babala ni Abigail na mag-ingat, parang masyadong naging madali ang lahat para maging isang simpleng solusyon lang. Pakiramdam niya, hindi lang ito tungkol sa isang lumang krimen 10 taon na ang nakakaraan, may mas malaking plano sa likod nito. Hinahanap ni Daig Galus ang susi ni Lily, kung malulutas lang nila ang misteryo sa likod ng susing iyon. At ang katagang, The Holy Grail of Eris, baka matuklasan na nila ang buong katotohanan. Biglang nabangga si Constance ng isang batang babae na nagngangalang San, at nagtanong ito ng direksyon papuntang Grand Merillian. Nagmamadaling lumapit ang tauhan nitong si Eulalia, at pinagalitan siya dahil naliligaw na naman, sabay pilit na gumamit ng mapa. Napansin ni Scarlett na may dalang malaking balutan sa likod si San. Iniabot ni San ang mapa kay Constance at tinanong ang pangalan niya. Nang marinig niyang Grail ang pangalan niya, ngumiti si San at sinabing napakaganda nito bago umalis kasama si Eulalia. Kinalaunan, umuwi si Randolph at inilapag ang susi ni Lily sa harap ni Constance. Nalaman na niya kung saan ito nanggaling. Isa lang pala itong dekorasyon na hugis susi. Ang nakaukit dito ay ipinalagay mismo ni Lily ayon sa gusto niya. Ang code ay P10E3. May biglang nag-click sa isipan ni Constance. Nagmamadali siyang pumunta sa kwarto niya, inilatag ang mapang ibinigay ni San, at kinausap si Scarlett. Naniniwala siyang nalaman na niya ang sagot. Ika-8 episode. Matapos malutas ang mensahe ni Lady Lily, natukoy na ni Constance ang lokasyon sa mapa. Naisip ni Scarlett na malamang ay naghahanap sila ng lugar kung saan nagbibigay ng mga donasyon ang mga Orlamunde. Dinala sila nito sa Museum of History. Pagdating doon, may itinurong banal na kasulatan si Constance. Isa itong makasaysayang kasulatan sa loob ng isang showcase, pero nag-aalinlangan siyang hawakan ito. Kinuha ito ni Randolph, at sa loob ay may nahanap na sulat. Ayaw na ayaw talagang nagpapatalo ni Lily. Walang duda, naniwala siyang pinili siya ng mga diyosa dahil espesyal siya. O hanggang noong araw na iyon. 21 taon na ang nakalipas, sa edad na 5, si Lily noong una. Nakilala niya si Scarlett. Sa kauna-unahang pagkakataon sa kanyang buhay, naramdaman niyang talo siya. Nagpakilala siya ng may pagpapakumbaba, pero para kay Scarlett, nakakasuka ang mukha niya, kaya tinalikuran na lamang siya nito. Pinagalitan siya ni Lily dahil sa kawalan ng galang, at iginiit na dapat din itong magpakilala. Nang magpakilala na si Scarlett, natulala si Lily sa sobrang ningning nito. Diretsahang sinabi ni Scarlett na may masamang balak si Lily, at tinawag pa siyang isang hamak na fourth-rate na lady. Pagkalipas ng ilang taon, noong 8 taong gulang na si Lily, napili silang maging kalaro ng prinsipe. Habang nagpapagaling ang prinsipe, nagpunta sila sa summer retreat ng palasyo para magkasama-sama. Masyadong mahiyain ang crown prince at ayaw talagang makipagkita sa mga babae. Walang pakialam sa etiquette, tinanong ni Scarlett kung hindi ba ito marunong magsalita. Hindi nagustuhan ng prinsipe ang kanyang kapangahasan, at tinanong siya kung kilala ba niya kung sino ang kaharap niya. Pero paano naman niya makikilala ang isang taong hindi pa man lang nagpapakilala? Matapos magpakilala ni Enrique, kinaladkad siya ni Scarlett para ipakita ang isang tanawin na talagang dapat niyang makita. Paglabas nila sa sikat ng araw, nahanap nila ang kanilang sarili sa tuktok ng isang tore. Namangha si Enrique sa ganda ng lupain, at sinabi ni Scarlett na sayang lang ang buhay kung magkukulong lang sila sa loob ng bahay. Sa ibang pagkakataon naman, mahuhuli na sana si Enrique sa pagpapasa ng kanyang gawa sa kanyang guro. Nang makita siyang umiiyak, naawa si Lily at gustong tumulong, pero para kay Scarlett, nakakapagod lang ang ganoong eksena. Kaya naman, nagpanggap si Lily na nahimatay para bigyan ng oras si Enrique na maipasa ang kanyang trabaho. Pagkatapos niyon, lumabas sila para maglaro. Simula noon, mas madalas nang tumawa ang prinsipe. Lumipas ang mga taon, at naging engaged sina Enrique at Scarlett. Inakala ni Lily na ikakasal na sila, pero nagbago ang lahat nang dumating si Cecilia. Noong panahong ipakulong si Scarlett, ipinipilit ni Lily kay Enrique na wala itong kasalanan. Nabanggit ng prinsipe na may natagpo ang moonbow stone earring sa tirahan ng mga luze. Kamukhang kamukha ito ng mga hikaw na ibinigay niya kay Scarlett, pero ayaw naman niyang mahatulan ito ng kamatayan. Gayunpaman, nakapagdesisyon na ang hari. Pakiramdam ni Lily, napakakaiba ng kinahinatnan nito. Bakit naman makikialam ang hari sa kaso ng tangkang pagpatay sa anak ng isang Viscount? At saka, nagtataka rin siya kung bakit walang ginagawa si Duke Castiel para iligtas ang sarili niyang anak. Nang mabalita ang gagawing public execution ang pagbitay, tila nasasabik pa nga si Scarlett sa narinig. Sa ganitong paraan, ipapakita niya sa kanilang lahat na siya ang huling tatawa sa huli. Sa araw ng pagbitay, malungkot na nanood si Lily mula sa malayo. Bago pa niya namalayan, 8 taon na pala ang nakalipas simula nang mamatay si Scarlett. Inilaan ni Lily ang kanyang buhay sa pagtulong sa mga mahihirap. Isang araw, habang naghahanap ng lugar para pagtayuan ng paaralan, nakita niya si Cecilia. Nakakapagtakang makita siya roon, kaya sinundan siya ni Lily para makinig ng palihim. Nakipagkita si Cecilia sa isang tauhan na nagsabing magpapatuloy na ang Holy Grail of Eris. Nabanggit nila na hindi na nila kayang mabigo pa ulit, at ganoon din ang Faris.
Matagumpay na napaadik ni Cecilia si Viscount Luze sa Jackal's Paradise. Nagpupuslit din siya ng mga pampasabog galing Melvina para sa isang pag-aaklas. Nagulat si Lily sa narinig niya, pero sapat ang talino niya para manatiling tahimik. Habang tumatakas, nahinuha niya na bahagi ito ng plano ng pananakop ng Faris. Mula noon, nagsimula na siyang mangalap ng impormasyon ng palihim. Dahil sa contract marriage niya kay Randolph, naging mas madali para sa kanya ang kumilos ng malaya. Habang nakikipagkita sa isang contact, nalaman niya ang tungkol sa grupong tinatawag na Daig Galus. Sila ang mga responsable sa pagpapasok ng Jackal's Paradise. Binalaan siya nito na mag-ingat dahil kapag tinarget na siya ng mga ito, tapos na ang maliligayang araw niya. Pagkalabas ng kasino, napansin niya si Salvador. Nakabantay na pala sila sa kanya. Bago pa mamalayan ni Lily, napaligiran na siya sa lahat ng dako. Nakapasok na sila sa bawat sulok na maiisip niya, wala nang magagawa ang isang katulad niya. Kung sakaling sumiklab ang gyera, naaawa siya dahil tiyak na ang unang mabibiktima ay si Tony at ang iba pang mga batang ulila. Kaya naman, tinuruan niya sila ng isang spell, ang Kirikikirikuku, at sinabihan silang bigkasin ito sa sinumang maghahanap sa kanya. Kapag may nangyari at nag-react sila sa mga salitang iyon, sigurado ng masasamang tao sila. Kailangang tipunin ni Tony ang lahat at tumakas. Gusto ng mga bata na kasama siya. At nangako si Tony na gagawin niya ang lahat para hindi siya mapahamak. Naiyak si Lily sa sobrang tuwa, habang iniisip kung paano niya mapoprotektahan ang kinabukasan ng mga batang ito. Doon siya nagpasya na sumugal sa huling pagkakataon, makikipagkita siya kay Enrique. Nang banggitin niyang binibisita niya ang asawa nito, kitang-kitang hindi pinakasalan ng Crown Prince si Cecilia dahil sa pag-ibig. Siguradong may pinaplano siya. At nahalata ni Lily na may napapansin din ng prinsipe sa mga nangyayari. Tinanong niya kung ano ang ginagawa nito sa loob ng 8 taon, at tinawag pa siyang isang hamak na fourth-rate prince. Ayaw niyang maniwala na sumuko na ito, gaya ng dati, isa pa rin itong iyakin. At tulad noon, nag-alok si Lily na bigyan siya ng sapat na oras. Sa pagkikita nila ni Cecilia, tinanong ni Lily ang Crown Princess kung may kabuluhan ba sa kanya ang Holy Grail ng Aries. Kung sakaling may ibig sabihin ang mga salitang iyon, pinayuhan niya ang prinsesa na pag-isipang mabuti ang kanyang mga plano. Tutal, hindi na niya kayang mabigo pa uli. Para sa kanila, si Lily ay isa lamang batang noblewoman na walang muwang sa mundo. Imposibleng mapigilan niya ang mga plano ng Daig Galus. Pero hindi siya susuko ng hindi lumalaban. Dahil sinabi ni na Cecilia at ng mga kasabwat nito na hindi sila pwedeng pumalya, gagamitin ito ni Lily pabor sa kanya. Pararamdamin niya sa kanila na huli na ang kanilang sikreto para maantala ang kanilang mga balak. Nagpakita siya ng pekeng susi para iligaw sila. At kung makakatakas siya, ang maling akala nila ay magiging katotohanan. Ang tunay na katotohanan, sa pagkakaalam niya, ay nasa loob ng museo. Hindi kasi kayang sirain ang Holy Grail ng Aries. Nag-iwan si Lily ng mga bakas para may magpatuloy ng nasimulan niya, isang taong mabubuhay sa hinaharap. Napakayabang at taas noo nila para mangahas na hamakin ang mga Diyos. At napakalambot naman ng puso ng isang tao para itaya ang lahat para sa iba. Isang himala kung may lilitaw na ganoong klaseng tao. Pero wala namang masama kung maniniwala sa milagro. Hanggang sa huli, hindi maintindihan ni Lily kung paano nagawang ngumiti ni Scarlett noon, pero masaya siyang ginawa ito ni Scarlett. At saka, kung kaya ni Scarlett, kaya niya rin. Sa huli, hinding-hindi papatalo si Lily Orlamunde. Balik tayo sa museo, kung saan napagtanto ni Constance na ang Holy Grail ng Aries ay isang operasyong militar ng Faris. Para masakop ang Adelbaid, ipinaubaya ni Lily ang kinabukasan sa sinumang makakahanap ng liham. Paalis na sana si Constance kasama si Scarlett nang lapitan siya ni Amelia. Iniabot nito ang isang dokumentong naglalaman ng lahat ng nakalap niyang impormasyon tungkol kay Cecilia. At nakiusap siya kay Constance na gamitin ito ng tama. Pagkatapos, nakipagkita si Constance kay Abigail. Ipinakita niya ang mga dokumento at ipinaliwanag ang lahat. Sa isang tingin lang, alam na agad ni Abigail na ang ina ni Cecilia ay isang babaeng galing sa kalye. Dahil nalaman ito, nalulong si Kevin Jennings sa matinding bisyo ng droga. At dinala siya sa St. Nicholas Hospital na pinatatakbo ng charity ni Cecilia. Tungkol naman sa layunin ng ospital, malamang ay ginagamit ito para itest ang Jackal's Paradise. Kunyari ay para sa panggagamot. Si Earl Campbell ang dating namamahala sa ospital na iyon. At konektado siya kay Cecilia sa pamamagitan ni Simon Darkian, ang asawa ni Deborah. Dahil sa dami ng mga sangkot, naiinis na si Scarlett. Sino ba talaga ang dapat niyang paghigantihan? Kung ganoon, uubusin niya at dudurugin ang lahat ng may kinalaman sa pagbitay sa kanya. Nilabasan tuloy ng malamig na pawis si Constance habang iniisip kung paano ba talaga ito gagawin ni Scarlett. Kalaunan, nakipagkita si Randolph kay Dylan Belsford para pag-usapan ang mga ulat tungkol sa pagbitay kay Scarlett. Habang nagpapatuloy ang investigasyon, unti-unti nang lumalabas ang katotohanan sa likod ng sabwatang ito. Binanggit ni Dylan kung paano pakialamerang nagmamanman si Constance, pero tinitigan lang siya ng matalim ni Randolph. Mas mataas na opisyal, at komandan pa naman niya si Dylan.
Pero kahit ganoon, hindi man lang natinag si Randolph. Ang balita nga, nabilanggo at muntik na ring bitayin si Dylan dahil sa kasong pagtataksil noong mga panahong iyon. Pero binaliwala lang niya ang usapan at sinabing dapat silang mas mag-alala sa bansang Faris. Sinubukan ni Randolph na usisain si Kendall Levine, pero mukhang wala itong balak na isapubliko ang tungkol sa usapin. Nakaratay na sa sakit ang hari ng Faris at may mga usap-usapan na nag-aagawan na ang mga tagapagmana sa trono. Hindi lang yon, muli ring gumagawa ng mga bagong barya ang Faris. Mabilis din ang produksyon nila ng pulbura, bakal, at mga karwahe. Lumalakas na rin ang kanilang puwersa. Malinaw na ang balak nila makikipagdigma sila laban sa Adelbide. At hindi na raw nila kailangan ng matinding dahilan para gawin yon. Maya-maya, nilapitan ni Nasan at Eularia sina Constance at Randolph. At lumalabas na. Nanggaling pala sila sa Faris para kausapin si Randolph. Dahil binihag si Ulysses sa Adelbide, sinabi ni San na gagamitin ito ng Faris na dahilan para magdeklara ng giyera laban sa kanilang bansa. Siyempre, planado ang lahat. Binanggit niyang si Daegalus ang nagpapatakbo ng lahat ng ito sa likod ng mga eksena. Dahil dito, ipinadala ng kanyang kamahalan na si Prinsesa Alexandria, ang ikatlong prinsesa ng Faris, sina San at Eularia para pigilan ang digmaan. Kaya nakiusap silang makipagtulungan nina Constance at Randolph. Tinanong ni Constance kung bakit nabigo ang Holy Grail ng Ares 10 taon na ang nakalilipas. Ang sagot ni San, dahil daw ito sa pagbitay kay Scarlett. Pagkatapos niyon, bumalik si Randolph kay Duque Castiel para pag-usapan si Alienor Cibola, ang ina ni Scarlett. Isa siyang direktang inapo ni Cornelia ng Starry Crown, ang huling pinuno ng malawak na imperyo na dati ay sakop ng Faris. Ang pamilya ng hari sa Adelbide ay may mga matang kulay ube na mapula-pula, habang ang mga taga-Faris naman ay ube na medyo asul. Pero ang mga amethyst na mata ni Scarlett, na pinaghalong pula at asul, ay may napakalaking kahulugan sa Faris. Hinala ni Randolph, ang tunay na pakay ng Holy Grail ng Ares ay iluklok sa trono ng Adelbide si Scarlett bilang inapo ng dating imperyo. Sa madaling salita, gagawin nilang tau-tauhan o aliping bansa ng Faris ang Adelbide. Pero napatigil ang planong iyon ng bitayin si Scarlett, kaya nailigtas ang Adelbide, o baka naman may sadyang gumawa ng paraan para mangyari yon. Ibig sabihin, ang sariling ama ni Scarlett ang nagpabitay sa kanya. Para sa Duke, balewala lang ang isakripisyo ang sarili niyang anak para mailigtas ang bayan. Dahil hindi niya ito matanggap, naging matindi ang determinasyon ni Constance na harapin si Duque Castiel. Sa tulong ni Randolph, naayos ang pagkikita nila. Doon, tinanong ni Constance ang Duque kung siya nga ba ang may kasalanan kung bakit dinala si Scarlett sa bitayan. Ika-9 na episode. Tinanong ni Adolphus Castiel si Constance kung bakit nito nasabing siya ang may pakana sa pagkamatay ng sarili niyang anak. Ipinaliwanag ni Constance na ang bote ng lason na nakita sa silid ni Scarlett ay maaari lamang itanim doon ng isang taong kayang pumasok ng palihim sa bahay ng isang duke. At ang tanging tao na makakagawa niyon ng walang iniiwang bakas ay siya mismo. Nakapagtataka rin na magkasabay na isinilang sa mundo sina Adolphus at Ernst sa parehong araw. At kahit napakagaling ni Adolphus, pinili pa rin niyang maglingkod kay Ernst Adelbide. Isang araw, sinabi ni Ernst sa kanya na ang Republika ng Soldita ay nakikiusap na kunin niya ang isang inapo ni Cornelia Faris mula sa kanila. Napakadelikado ng dugong iyon kaya hindi niya ito maaaring ipagkatiwala sa kung sino-sinong maharlika lang. Si Adolphus lang ang tanging pagpipilian niya at malugod naman itong tinanggap ng duke. Doon na niya nakilala si Alienor Cibola bilang asawa ni Adolphus na galing pa sa kabilang dagat. Siya na ang perpektong halimbawa ng isang mabuting asawa. Ang tanging problema lang niya ay ang mahina niyang pangangatawan. Pero hindi nagtagal at isinilang na si Scarlett, sobrang napamahal sina Dylan at Ernst sa batang si Scarlett. Kung iisipin, baka iyon na ang mga huling araw na magkakasama silang tumatawa nang wala pang iniintindi. Hanggang sa isang araw, ibinalita ni Adolphus kay Ernst ang tungkol sa mga sabi-sabi ng isang kakaibang droga na kumakalat sa paligid. Sikat na sikat daw ito, lalo na sa mga kabataang maharlika. Napaisip sila, paano kaya ito nakukuha ng mga kabataan? At syempre, ang drogang ito ay ang jackals. Paraiso. Noong panahong iyon, parang isang maliit na bagay lang ang lahat. Pagkalipas ng ilang buwan, nagulantang si Ernst nang mabalitaang ikinulong si Dylan dahil sa kasong pagtataksil sa bayan. Sa tindi ng mga pangyayari, duda si Adolphus kung makakatakas pa siya sa kamatayan. Walang duda, sinit up lang siya at sadyang ipinahamak. Simple lang ang layunin nila, ang magsimula ng giyera, at ang salarin ay walang iba kundi ang kaharian ng Faris. Dahil si Dylan ang nagsisilbing haligi ng depensa sa hangganan ng Adelbides, plano ng Faris na sumugod kapag wala na siya. Patunay lang ito na may mga traidor sa mismong paligid nila. At sa gitna ng lahat, may isang lalaking biglang umangat ang posisyon, si Simon Darkian. Ang bintang na paglalason laban kay Scarlett ay nagkataon lang pala. Tutal, gusto siyang iluklok ng Faris sa trono. Kapag wala siya, tiyak na masisira ang lahat ng plano nila. Ang susunod na plano ay talagang kalokohan,
pero kahit ganoon, iminungkahi ni Adolphus na gamitin nila si Scarlett. Ang pagbitay sa kanya ay makakapigil sa Faris, at magtatanim ng kaisipan sa publiko na ang mga ganitong klaseng parusa ay kalupitan lamang. Inatasan niya si Kimberly Smith mula sa Violet Association, na pangunahan ang pagprotesta. Sa ganoong paraan, maiurong nila ang pagbitay kay Dylan. Habang nangyayari iyon, nagplano si Adolphus na kumuha ng ebidensya na walang kasalanan si Dylan. Si Ernst naman, na hindi pa rin maalis sa isip si Scarlett, ay sinubukang tawagin ang pansin niya. Pero sinabihan lang siya ni Adolphus na tandaang mabuti ang mukha ng bawat taong nagmamakaawa para sa buhay ni Scarlett. Siguradong kasama sa kanila ang mga alagad ng Faris. Pursigido si Adolphus na siya ang magwagi sa huli. At iyon na nga, doon na natapos ang buhay ni Scarlett. Sinabi naman ni Constance sa Duke na ginagawa niya ito para kay Scarlett. At nang payagan siya, nilapitan niya ito at sinampal ng napakalakas, dahilan para manumbalik na naman ang mga alaala ng Duke. Noon iyon, noong nakahiga sa banig ng karamdaman si Alienor, at dinalaw niya ito. Akala mo naman ay may pakialam siya sa babae. Sabi niya kasi, asawa naman daw niya ito, pero sinabihan lang siya ni Alienor na itigil na ang kalokohang ito. Ang babaeng hindi mo naman kasiping at nakikita mo lang para batiin paminsan-minsan ay hindi matatawag na asawa. Maaaring mukhang isip bata si Alienor, pero alam din niya na ang dugong nananalatay sa kanyang mga ugat ay pwedeng magmula ng malaking gulo. Pero hindi siya basta-basta papayag na mabuhay na parang isang bilanggo. Para kasing unti-unting kamatayan lang yon. Gusto sana niyang pagsabihan ng masakit si Adolphus. Pero sa huli, nauwi lang ito sa isang matinding suntok sa mukha nito. Hindi nga iyon masasabing pagsasabi. Kaya lang, sa pinanggalingan niya, mga kamao ang ginagamit nilang pakikipag-usap sa mga taong matigas ang ulo, at mula nang dumating siya sa bansang ito. Maraming napag-isipan si Alienor, at nagpasya siyang mabuhay, ayon sa kung ano ang gusto niya. Iyon ang huling hiling ni Cornelia Faris bago mamatay, at kung may problema si Adolphus, sa kanya na mismo ito sabihin. Pagkatapos noon, nagpanik si Constance nang ma-realize ang ginawa niya. Humingi naman ng paumanhin si Scarlett, at sinabing tinuruan siya ng kanyang ina na gamitan ng kamao ang mga makitid ang utak. Ipinaliwanag ni Constance sa Duke na kaugalian daw iyon sa pinagmulang bayan ng nanay ng kaibigan niya. Nang marinig iyon, hindi nagalit si Adolphus. Itinanong pa niya kung ano pa ang gusto ng kaibigan nito, sabay alay pa ng sarili niyang ulo. Kung kailanganin man nila ito, sabihin lang daw nila. Tinanong naman siya ni Constance kung gusto na ba niyang mamatay. Noon niya napagtanto na kamatayan pala ang matagal na niyang hinahangad. Naniniwala siyang dapat lang siyang maparusahan. Dahil kung hindi, kawawang-kawawa naman si Scarlett pinagkaitan ng buhay kahit wala naman siyang kasalanan. Biglang kinuha ni Scarlett ang katawan ni Constance at sinabi sa kanyang ama na kailanman ay hindi niya itinuring ang sarili na kawawa. Kahit nakaramdam siya ng galit at lungkot, alam niya kung gaano kailap at kataas ang pride ng kanyang ama. Hindi na kailangan pang kaawaan siya ng kanyang ama. Kasi, isinilang naman siyang puno ng pagmamahal. Dahil alam niya na kahit ang ama niya ay mahal siya. Nabigla si Adolphus at nawalan ng sasabihin. Habang nakikita ang imahe ng kanyang anak, naalala niya ang mga sandali nila ni Alienor. Tungkol naman sa iba pang mga reklamo ni Scarlett, kailangan na niya itong sabihin kay Cornelia Faris. Naintindihan ni Adolphus ang ibig niyang sabihin, dahil iyon ang laging sinasabi ng kanyang ina. Sisiguraduhin ni Adolphus na ang kabaong ni Scarlett ay gawa sa kahoy na jet. Isa itong sagradong kahoy, na sinasabing gagabay sa mga kaluluwa patungo sa lupang pangako. At hindi rin niya makakalimutang lagyan ito ng kumot na hinabi. Mula sa moonworm cocoons. Ayaw niyang giniginaw ang kanyang anak, dahil madali itong magkasakit. Naalala niya noong bata pa ito, at kung gaano kabilis lagnatin ang bata. Naisipan din ni Adolphus na lagyan ng magagandang ukit ang kabaong nito bilang huling alaala. Hindi siya yung tipo na basta-basta na lang makukontento, gusto niya ay laging ang pinakamahusay. Nang maalala niya kung gaano ito katigas ang ulo, humagulgol siya sa tindi ng pait na nararamdaman. Kung may iba lang sanang paraan, paulit-ulit na sana niyang ibinuwis ang sarili niyang buhay para rito. Sana man lang ay naisatinig niya kahit minsan kung gaano niya ito kamahal. Habang papaalis si Constance, saglit na parang nakita ng Duke si Scarlett sa tabi nito. Kaya naman, hiling niya na gawin sana ni Constance ang lahat para sa kanyang anak. Kinalaunan, ipinaalam ni Randolph kay Dylan na kasama ni Daeg Galus si Simon Darkian. Kamakailan lang ay binili ni Cecilia ang ospital ng St. Nicholas. Noong si Campbell pa ang nagmamay-ari nito, pinalalampas lang ng mga tax inspector kahit ang mga blangkong libro. Hinala ni Randolph na si Simon ang may hawak ng mga inspeksyong yon. Isang lalaking nagngangalang Edmund Park na siyang gumagawa ng accounting ng ospital, ang natagpuang pinatay. Malamang, ginawa yun para patahimikin siya ng tuluyan. Dahil sa hinalang may itinatagong mga sikretong libro, naramdaman ni Dylan na malapit na nilang malambat ang buong gang. Ipinagkatiwala niya kay Randolph ang lahat, basta't mahanap lang ang mga librong yon. Pagkatapos ay nakiramay siya ng mabalitaang pumanaw na si Simon Ulster. Ngayon ang libing, pero para lang ito sa mga malalapit na kapamilya.
Mag-isang pupunta si Randolph. Sa kabilang dako naman, nakipagkita si Constance ni San at Eulalia. Wala pa ring masyadong nagbabago sa panig nila. Umiiwas pa rin sa publiko ang pangalawang prinsipe na si Roderick. Ang pangatlong prinsesa naman na si Alexandra ay nakakulong pa rin sa tore at nakatakdang sunugin. At ang pang-apat na prinsipe na si Theophilus, kung umasta ay parang siya na ang hari. Nagtakda na nga ng petsa para sa koronasyon ang mga tagasunod niya. Ang pinakamalinaw na suspek para sa banal na kopitan ng Eris ay walang iba kundi si Theophilus. Nang lumapit si Mylene kay Constance, nagpaalam na rin sina San at Eulalia. Sa kanyang hangaring maging isang tunay na reporter, nagsusulat si Mylene ng mga artikulo para ibenta sa mga pahayagan. Ang pinakabago niyang isinusulat ay tungkol sa kahina-hinalang pagkamatay ni Edmund Park. Mukhang ang pagkamatay niya ay isang ganti na may kaugnayan sa kanyang trabaho. Kabilang sa mga kliyente niya ang Raven Trading Company at ang ospital ng St. Nicholas. Naintriga sina Constance at Scarlett nang marinig ang pangalan ng ospital. Ayon kay Mylene, magkasangga sa sugal sina Edmund at Earl Campbell. At ang paborito nilang sugalan ay nasa ilalim ng isang restaurant na tinatawag na Goat Hoof. Pagdating sa lugar na yon, biglang nilapitan si Constance ni Kimberly. Sabay silang pumasok, at nang lumapit ang waiter para kunin ang order nila, bumulong si Kimberly ng isang sikretong code. Nagpakita siya ng susi at sinabi sa lalaki na narito siya para kunin ang gamit ni Ed. Pagkatapos ay dinala na sila ng lalaki sa sugalan sa silong ng gusali. Nang mapagtantong narito si Constance dahil sa kaso ni Edmund, napatanong siya kung sino ang nagbalita rito. Nang malaman niyang galing ito sa isang kaibigang gustong mag-reporter, sinabi ni Kimberly na may potensyal ang kaibigang yon. Pagkatapos, tinanong niya si Constance kung kilala ba nito ang mga Ulster. Ang Ulster ay isang titulo para sa mga agent na tagaligpit ng mga kaaway ng pamilya ng hari. Kahit na nasa militar na ngayon si Randolph, sinanay siya ng pumanaw na si Simon Ulster. Bago pa man sila makapagpatuloy, bumalik ang waiter at iniabot kay Kimberly ang isang sikretong accounting ledger. Sa paglabas nila, sinalubong sila ng gulo dahil may mga taong ayaw na mabasa nila ang laman yon. Sinabihan ni Kimberly si Constance na itago ang ledger sa bag nito at magmadaling lumabas sa pinto sa likod. Hanggang doon na lang ang tulong na maibibigay niya dahil si Kimberly ay sinanay rin ni Simon Ulster. Habang papalayo si Constance, inilabas ni Kimberly ang kanyang baril. Samantala, habang nagdadalamhati sa puntod ni Simon, napansin ni Randolph na parang may sumisilong sa kanya. Paglingon niya, nakita niya si Constance na pinapayungan siya dahil sa ulan. Ipinakita nito sa kanya ang dokumento, at kahit nainis siya dahil kumilos ito ng mag-isa, itinuring na lang nilang tabla na sila. Lahat ng malalapit kay Randolph ay isa-isang nawawala, pero ipinaalala ni Constance na may sarili ring pinagdaraanan ang kanyang tunay na mapapangasawa. Gumaan ang loob niya sa mga salitang yon, at magkasama silang umalis. Ika-10 kabanata. Habang nakahiga si Pamela sa kanyang kama at mukhang lugmok, ramdam ng matandang lalaki sa tabi niya na hindi pa rin sumusuko ang loob nito. Kaya naman, tinanong niya ito kung ayaw ba niyang maghiganti sa taong gumawa nito sa kanya, walang iba kundi si Constance Grayle. Samantala, binalitaan ni Randolph si Constance na nakaligtas si Kimberly, bagamat nagtamo ito ng sugat sa braso. At makakalabas na rin ito ng ospital sa lalong madaling panahon. Dahil naman sa ledger na iyon, naaresto nila si Siom Darkian dahil sa pamemeke ng mga opisyal na dokumento. Ang asawa naman nitong si Deborah ay ipinatapon sa Rudolph Convent dahil sa hinalang pagkakasangkot sa human trafficking at pagpupuslit ng Jackal's Paradise. Dahil dito, mawawalan na ng malakas na kakampi ang Daig Gallows. Pagkatapos niyon, makikipagkita na sila kay Abigail. Nadismaya siya nang malaman na sangkot si Deborah sa smuggling. Tungkol naman sa kinaroroonan ni Prince Ulysses, walang ideya si Simon kung nasaan ito. At mayroon na lamang silang natitirang ilang araw bago umalis ang mga delegasyon mula sa Phariscia. Kung hindi nila mahahanap ang prinsipe bago ang takdang oras, tiyak na mauuwi ito sa giyera. Napaisip si Scarlett kung mayroon bang kakampi ang Daig Gallows na may hawak o kontrol sa isang pantalan. Ang kidnapper ay isang mangangalakal na may kakaibang kulay ng balat para sa kanila. Gayunpaman, wala man lang nakapag-ulat na nakakita sa kanya. Kaya posibleng ang prinsipe ay nasa isang lugar kung saan hindi mapapansin ang isang lalaking katulad niya. Nang marinig ang ideyang ito, binanggit ni Randolph si Kiara Grafton. Mayroong isang pantalan sa lupain ng pamilya nito. Dahil may mga bodega rito na swak pagtaguan ng tao, nagpasya siyang imbestigahan ito. At sasama naman si Constance sa kanya. Noong papaalis na sila, nagmamadaling lumapit si Aldous kay Abigail dala ang isang masamang balita. Nakatakas si Deborah mula sa kumbento. Habang nasa karwahe, pakiramdam ni Constance ay parang galit si Randolph dahil sumama pa siya. Sa katunayan, pakiramdam niya ay mas mabuti nang nasa paningin niya ito kaysa hayaan itong gumala ng mag-isa. Sabi nga niya, mukhang hindi na niya kailangang bantayan pa ang dalaga ng matagal. Kapag nahanap na si Prince Ulysses at naayos na ang lahat, matutupad na rin nina Constance at Scarlett ang kanilang layunin. Alam ni Constance ang susunod na sasabihin nito, pero ayaw niyang marinig iyon.
Sinabi ni Randolph na gagawa siya ng paraan para mapawalang bisa ang kanilang engagement pagdating ng tamang panahon. Sa ganoong paraan, walang sisi na mapupunta sa dalaga. Tungkol naman kay Randolph, tila wala na siyang planong magpakasal pa. Hindi siya naniniwala na magagawa niyang pasayahin ang magiging asawa niya. Bilang isang investigador, mukhang hindi niya talaga nakikita ang mga halatang senyales dito. Sa ibang dako naman, habang pabalik na si Lucia galing sa pagkuha ng pagkain para kay Abigail, biglang inagaw ng isang pusa ang dala niyang supot. Mabilis na sinundan ito ng katulong para bawiin ang supot. Nang sumunod si Lucia, laking gulat niya sa susunod na nakita. Doon ay nakatayo si Deborah, habang nakatutok ang patalim sa leeg ng katulong. Inutusan ni Lucia na pakawalan agad ang katulong, dahil alam niyang siya talaga ang pakay ni Deborah. Samantala, nakarating na nina Constance at Randolph sa bodega. Tila nakakapagtaka ang katahimikan sa paligid. Kaya naman sumilip si Scarlett sa mga bintana. Sa sandaling iyon, isang granada ang bumagsak sa likuran nila. Nagdulot ito ng isang malakas na pagsabog. Mabuti na lang at sinalag ni Randolph ang pagsabog para protektahan si Constance. Pinaulanan sila ng mga bala, at tinulungan naman ni Scarlett na ituro ang kinaroroonan ng isa sa mga tauhan sa bubong. Mabilis itong napatay ni Randolph sa pamamagitan ng isang headshot. Nagpasya siyang magsilbing pain habang papunta si Constance sa ligtas na lugar. Sa gitna ng palitan ng putok, tinamaan at nasugatan ang braso ni Randolph. Gustong humabol ni Constance, pero pinigilan siya ni Scarlett. Baka sa kanyang mga mata ang takot at kalituhan. Pagkatapos, tinanong niya si Scarlett kung ano ang dapat gawin. Sa kabilang banda, walang ibang iniisip si Randolph kundi ang kaligtasan ni Constance. Pagkatapos, napansin niyang bagsak na ang ilan sa mga kalalakihan. Nang makita ang mga lilang kislap, nakasiguro siyang si Scarlett ang may gawa nito. Salamat sa kanya, kaya na niyang tapusin ang mga natitira pa. Nang magdilim na, bumalik si Randolph kay Constance at nagrereklamo kung bakit hindi pa ito tumakas. Pero binaligtad siya ng dalaga at tinawag pa siyang tanga. Paano raw niya ito maiiwan sa ganoong sitwasyon? Nakapagtatakang natuwa pa siya sa mga pang-iinsulto nito. Nang hindi namamalayan, umiiyak na pala si Constance. Dahil sa sobrang takot, inisip niyang baka mamatay ang lalaki. Ganoon din si Randolph, natatakot din siyang mawala ang dalaga. Habang pinagmamasdan nila ang napakagandang refleksyon. Sa ilalim ng liwanag ng buwan sa gitna ng dagat, humarap sa kanya si Randolph. Sinabi ni Randolph na gusto niyang makasama si Constance habang buhay. Sa wakas, naglakas loob din siyang aminin ito. Siyempre, papayag si Constance, kahit patumutol ang mga Diyos, ibibigay niya ang lahat para sa lalaki. At kung may mga hasmang humanap ng butas sa kanya, makakatikim sila ng matitinding sampal mula sa dalaga. Bumalik naman tayo kay Lucia, na ginawang bihag ni Deborah. Pero hindi siya basta-basta magpapatakot. Sobrang inggit ni Deborah kay Abigail, dahil ito na lang lagi ang tama sa lahat ng bagay. Kaya naman, hindi na siya makapaghintay na makita ang reaksyon ni Abigail kapag ipinadala na niya ang pugot na ulo ni Lucia. Pero biglang sumulpot si Salvador at pinigilan siya. Walang ano-ano'y sinaksak niya si Deborah. Malinaw niyang sinabi na may prinsipyo siyang hindi pumapatay ng mga bata. Inutusan niya si Deborah na bumalik sa kumbento at siguraduhing nakabantay sa kanya ang mga mata ng security force. Para masigurong hindi ito magsusumbong, nagdala siya ng mga tauhan para manahimik ang babae. Siniguro niyang hindi na ito makakapagsalita pa kapag natapos na sila sa kanya. Habang kinakaladkad si Deborah, desperado siyang sumisigaw. Pero walang nakikinig sa kanya, parang lahat sila ay nabingi. Pinauwi na si Lucia, pero may narinig siyang boses na humihingi ng tulong. At ang boses na iyon ay galing sa isang sako sa malapit. Namangha si Salvador dahil napansin iyon ng bata, ang talas daw ng pandinig nito. Maya-maya, nahanap ni San at Eulalia kung saan ikinulong si Ulysses noong una. Sa itsura nito, tila pinapakain naman ng bata. Ang pagdukot sa prinsipe ang kailangan-kailangan ni Faris. Iyon ang gagamitin ni Faris para magsimula ng digmaan. Si Theophilus naman, kung umasta ay parang siya na ang hari. Agad na ipapapatay ng mga tauhan niya si Ulysses. Sa huli, sila lang namang dalawa ang nagmana ng mga matang kulay lila. Ang mga asul-lilang matang iyon ang tanda ng kanilang pagiging maharlika. Pero kung hinahayaang buhay ang batang prinsipe, ibig sabihin ay hindi si Theophilus ang utak sa likod nito. Doon nakabuo ng konklusyon si San. Ang tunay nilang kalaban ay ang ikalawang prinsipe, si Roderick. Balik kina Constance at Scarlett, hindi pa rin nila nahanap kung nasaan si Lucia. At si Deborah naman ay lumitaw na basag-basag ang lagay at hindi makausap. Parang isang multo mula sa nakaraan, nilapitan ni Pamela si Constance. Mukha siyang lantang gulay at wala ng buhay. Mukhang nakita raw niya si Constance sa isang bodega sa Grafton Wharf. Sinubukan itong itanggi ni Constance, pero natakot siya sa nakamamatay na tingin mula sa mga mata ni Pamela. Pagkatapos noon, ibinalita ni Randolph kay Constance na pupunta si Haring Ernst sa Melvina. Ang mga granada sa pantalan ay gawa sa mga pampasabog na ipinuslit galing Melvina. Bilang kapalit sa pananahimik tungkol doon, gusto ng hari ng isang kasunduan sa kalakalan ng mga sandata.
Naalala ni Constance na narinig na niya ang tungkol sa mga pampasabog na iyon mula kay Cecilia doon sa mga squatter. Hinarap ng prinsesa si Enrique dahil hindi nito kailanman nabanggit ang kasunduan sa Melvina sa kanya. Ang Melvina ang hangganan ng teritoryo ng Luze, kung saan siya lumaki. At ang kasunduan ay para lamang sa kalakalan. Papayagan nito ang kaharian na malayang makipagpalitan ng produkto sa kanila. Kaya naman, kinuwestiyon ni Enrique ang kakaibang reaksyon ng prinsesa. Noon pa man ay alam na niya ang tungkol sa mga pampasabog na ipinupuslit nito. Tutal, pinakasalan naman niya ito. Pinakasalan niya ang babae sa kabila ng lahat ng pagtutol. Maging ang kanyang ama at si Duque Castiel ay nagbigay ng basbas. Nagbanta si Cecilia na maaari siyang makasuhan kapag kumalat ang balita. Pero hindi man lang natinag si Enrique sa mga salita nito. Inamin niyang matagal na siyang nagkasala, at ang susunod niyang gagawin ang magpapahamak sa kanya. Ininom niya ang baso ng tubig, nang hindi nalalamang nilagyan na pala ito ng kung ano ni Cecilia. Noong itinuro na ito ng babae, huli na ang lahat. Sa pakikipagkita naman kay Rufus, may sinabi si Cecilia sa kanya. Sinabi niyang mas madali para sa kanya na kumilos habang buhay pa ang prinsipe. Nakalatag na ang lahat ng plano nila ngayong inilipat na si Ulysses sa isang piitan. Kahit may mga hindi inaasahang pangyayari, oras na para sila ay umatake. Lumabas din na kasabwat pala nila si Georg Gaina. Hindi nagtagal, nagsimula ng kumalat sa mga pahayagan ang balita tungkol sa pagdukot, dahil dito, naging balisa at takot ang mga tao. Nabalitaan nilang handa na sa giyera si Faris. Tatayo si Pamela bilang saksi para akusahan si Constance ng kidnapping. Bigla na lang susulpot si Georg sa tapat ng pinto niya para arestuhin siya sa salang pakikipagsabuatan. Isinama siya para tanungin tungkol sa pagdukot kay Ulysses Faris. Pero nagpumilit siyang wala siyang ginawang masama. Tinanong ni Georg kung si Randolph ba ang gumawa ng maruming trabaho. May testigo silang bumunot ito ng baril. Inisip ni Constance na baka tinatanong din si Randolph sa ibang lugar. Sa ganitong paraan, mapapatagal nila ang paghahanap at mapapabilis ang pagsiklab ng giyera. Bigla na lang inamin ni Constance ang pagkidnap sa prinsipe. Sinabi niyang may mga nasa likod niya na hindi magdadalawang isip na pumatay makuha lang ang gusto nila. Nang mapagtanto ni Georg ang binabalak niya, sinubukan niya itong pigilan, pero huli na ang lahat. Ibiniyaks na niya ang pangalan ng organisasyon. Ang organisasyon ay ang Daig Galus. Pagkatapos noon, hiniling niyang makausap si Viscount Hamsworth para tuluyan ng maputol ang engagement nila ni Randolph. Nagmamadaling pumunta si Randolph sa selda ni Constance. Galit na galit siya, pero ipinaliwanag ni Constance ang sitwasyon. Hindi siya makakakilos ng malaya hanggat hindi nila pinuputol ang ugnayan nila. Itataboy niya ang lalaki ng ganoon na lang. Kung darating man ang araw na matapos na ang lahat ng ito, at makatawa silang muli ng magkasama, gusto niyang bisitahin ang isang tao nang walang pasabi. Ang taong iyon ay matapang at mabait. Pero masyado siyang manhid kaya kinumbinsi niya ang sarili niyang wala siyang mapapasaya. Sa pagkakataong ito, gusto niyang siya naman ang humawak sa kamay nito. Mukhang magiging mahirap ito dahil sigurado si Randolph na siya ang unang aalukin ng kasal. Boring siyang lalaki na hindi man lang makaisip ng pambanat o magandang lugar para sa date. Habang nakahawak ang kamay nito sa kanyang pisngi, naiyak si Constance. Pagkatapos ay hinalikan siya nito sa noo. Habang wala ang hari, hinarap ni Rufus ang ikalawang prinsipe na si Johann Adelbide. Inilapag ni Rufus ang hairpin ng anak sa mesa at binantaan ang prinsipe. Nangako siyang walang mangyayaring masama sa anak nito basta't isagawa ang pampublikong pagbitay kay Constance Grail. Episode 11. Habang nagdurusa sa selda, matagal-tagal na ring hindi nakikita ni Constance si Scarlett. Noong una, akala niya umalis si Scarlett dahil napagod ito noon. Pero ngayon, sigurado siyang nagkamali siya. Kung nagsasawa na ba sa kanya si Scarlett o hindi, hindi siya sigurado. Binisita siya ng kanyang ama, na problemadong-problemado nang malaman na nakatakdang bitayin ang anak. Bigla niyang hiniling dito na itakwil na siya, dahil sa takot na madamay ang pamilya nila. Wala itong gaanong alam sa mga nangyayari sa bansa. Pero ang tanging magagawa niya ay manindigan para mapanatiling ligtas ang kanyang anak. Siyempre, malaki ang panganib. Gayunpaman, sinabi nito sa kanya na may sarili silang paraan ng paggawa ng mga bagay. Ipinaalala pa nito ang moto ng pamilya bago umalis. Sa squatter area, habang namimigay ng pagkain sa mga bata, nilapitan si Cecilia ni Shoshana. Sinabihan niya ang Crown Princess na palitan ang mga nagbabantay. Masyado raw kasing marahas ang mga gugwardiya. Pagsapit ng gabi, pumunta si Cecilia sa kulungan kung saan nakakulong sina Lucia at Ulysses. Binabalaan niya si Lucia na huwag nang gumawa ng ingay kung ayaw nitong mamatay. Para kay Lucia, masyadong mabait sina Cecilia at Shoshana. Papatay ang Crown Princess kung uutusan. Pero kaya lang naman siya pumunta ay para masiguradong mag-iingat si Lucia. Nang makita sila, medyo naisip ni Cecilia ang sarili niya noong nasa squatter area pa rin siya nakatira. Kinabukasan, nagulat sina Mylene at Kate nang mabasa nilang nakakulong si Constance. Dahil daw ito sa pagkidnap kay Ulysses. Ang masama pa, nakatakda siyang bitayin sa harap ng madla. Nabanggit ni Kate na ang pampublikong pagbitay ay inalis na matapos mamatay si Scarlett.
Naalala naman ni Mylene na dahil ito sa mga protesta ng Violet Association. Nagdesisyon si Kate na harapin sila at iligtas ang kanyang kaibigan. Doon na sila nilapitan ni Kimberly. Dumako naman tayo kay Scarlett na pumunta para makipagkita kay Hemsworth. Kanina pa pala siya nakikita ng Viscount. Sigurado siyang alam nito ang presensya niya simula noong magkita sila sa Grand Merillian. Kung hindi, hindi ito titingin ng diretsyo sa kanya ng ganito. Nagpasya si Kate na harapin sila para iligtas ang kanyang kaibigan. At sa sandaling iyon, bigla silang nilapitan ni Kimberly. Puntahan naman natin si Scarlett na nakipagkita kay Hemsworth. Kanina pa pala alam ng Viscount na nandoon siya. Sigurado siyang alam na nito ang presensya niya simula pa noong magkita sila sa Grand Merillian, dahil kung hindi, hindi niya kailanman pag-aaksayahan ng panahon ang pakikipag-fiancé sa anak ng isang Viscount. 10 taon na ang nakalipas, binisita ni Hemsworth si Scarlett sa selda nito, pero wala siyang gustong maging kinalaman sa lalaki. Kahit na ganoon, sinabihan niya ang dalaga na tawagin lang siya kapag naisipan na nito. Pagkalipas ng maraming taon, sa wakas ay naisipan din si Scarlett. Kaya naman, humingi siya ng tulong sa Viscount. Tuwang-tuwa naman itong sumunod. Inutusan siya ni Scarlett na simulan ang trabaho sa paghahanap sa ilang mga daga. Doon naman sa Faris, pinuntahan ni Kendall si Prince Theophilus dahil sa isang napaka-importanteng kaganapan. Ibinalita niya sa prinsipe na kinidnap si Ulysses ng Daig Galus at kakampi pala nila ang ikalawang prinsipe na si Roderick. Nang marinig na may mga tattoo na araw ang mga miyembro ng Daig Galus, naalala ni Theophilus na may nakita siyang gwardya na may ganoon din. At kung saan nakuha ni Kendall ang impormasyong ito, galing ito kay Princess Alexandra. Samantala, nilapitan ni Viscount Hemsworth si Johan, at sinabing dapat siyang makatanggap ng tulong mula kay Prince Enrique. Nag-alinlangan si Johan kung gagawin ba talaga iyon ng kanyang kapatid, kaya naman, tumalikod na si Hemsworth para umalis. Pero bago siya tuluyang lumayo, tinanong niya si Johan kung kailangan ba nito ng tulong mula sa langit. Nang maalala ang hairpin ng kanyang anak, bakas ang pagkalito, at lungkot kay Johan, bigla namang sumulpot si Rufus at inistorbo sila. Nagpakilala siya sa Viscount at ipinaliwanag na bago lang siyang itinalaga bilang assistant controller ng Kabanang Bayan. Mukhang narinig na ni Hemsworth ang tungkol sa kanya. Inimbitahan niya si Rufus na pumunta sa kanyang simbahan kapag may oras ito. Noong magkakamay na sana sila, biglang may kuryenteng gumulat kay Rufus. Humingi ng paumanhin ang Viscount at sinabing baka kagustuhan lang daw iyon ng mga diyosa. Pagkatapos niyon, nakipagkita siya kay Scarlett sa labas. Napansin niya kung paanong hindi hinubad ni Rufus ang kanyang guwantes nang magtatangka itong makipagkamay. Sigurado siyang may tattoo na araw ito sa kanyang pulso. Isang espiya si Rufus. At ang misyon ni Hemsworth ay alamin agad ang tunay na pagkatao ng lalaking iyon. Dahil sa kuryosidad, tinanong niya kung paghihiganti ba ang dahilan kung bakit nananatili pa rin si Scarlett sa mundong ito. Iginiit ni Scarlett na iyon nga ang dahilan. Pero sa pagkakataong ito, kinuwestiyon ni Hemsworth kung paghihiganti nga ba talaga ang nagtutulak sa kanya. O baka naman sinusubukan niyang iligtas si Constance. Sa kabila niyon, sinabi pa rin ni Scarlett na para lang ito sa paghihiganti. Naniniwala ang Viscount na para manatili sa mundo ng mga buhay, kailangang may bitbit na matinding emosyon ang isang kaluluwa. Walang duda, oras na matapos ang paghihiganti, alam niyang babalik na si Scarlett sa piling ng mga Diyos. Balik sa syudad, abala sina Kate at Mylene sa pagpapamigay ng mga petisyon para pigilan ang pagbitay kay Constance. Kasabay nito, binisita ng ama ni Constance ang Bronson Company para humingi ng tulong kay Neil. Hindi nagtagal, napuno ang mesa ni Cecilia ng napakaraming petisyon, hindi lang galing sa mga ordinaryong mamamayan, kundi pati na rin sa mga aristokrata. Mayroon ding libro mula sa isang sumisikat na manunulat na kilala bilang si Adam Hicks. Sigurado si Cecilia na si Amelia Hobbs iyon. Hindi niya maintindihan kung bakit umaabot sila sa ganoong kalayong hakbang. Pero tiniyak sa kanya ni Rufus na bibitayin pa rin ang babaeng iyon, kasama si Lucia. Sinabi rin niya sa Crown Princess na may mga balibalitang nakakarinig daw si Constance ng boses ng mga patay. At ginagawa raw nito ang lahat para linisin ang pangalan ni Scarlett. Agad na pinuntahan ni Cecilia si Constance para kumprontahin ito tungkol sa mga usap-usapan. Kumbaga, pinaratangan pa niya itong sinungaling. Sigurado siyang hindi nagsasalita ang mga patay. Wala silang sariling isip at nagiging abo lang. Ganoon ang tingin niya sa kanila. Wala pa siyang naririnig na kahit anong boses. Kaya nagtanong si Constance, kaninong boses ba ang gusto mong marinig? Noong unang panahon, pinapagalitan ng isang madre si Sisi dahil sa pangungupit nito. Hanggat nakabantay ang madre sa kanya, hindi niya ito hahayaang mamuhay sa paraang hindi niya maipagmamalaki. Kaya naman, ibinalik ni Sisi ang pera sa matanda. Noong bumalik na sila sa ampunan, sinabi ng ibang mga bata na may isang kakaibang lalaking naghahanap sa kanya, at doon lumapit si Rufus. Pagkakita sa kulay ng mga mata ni Cecilia, naisipan niyang makipag-usap sa kanya. Nang gabing iyon, sinabi ni Cecilia kay Sisi na gusto ng lalaki na magpanggap siyang anak ng isang Panginoon. Nagkataon kasing may lihim na anak ang Panginoon, na ang pangalan ay Cecilia rin.
At inilagay ang batang iyon sa ampunan agad-agad matapos itong isilang. Ang anak, na ang pangalan ay Cecilia rin. At inilagay siya sa ampunan pagkatapos niya, isinilang siya. Nagkataong si Cecilia ang sakto sa hinahanap nila. Dahil magbibigay ng donasyon ang Lord sa ampunan, siniguro niya kay Sisi na magiging maayos lang ang lahat. Pagkaalis niya kinaumagahan, nilamon na ng apoy ang ampunan pagsapit ng gabi. Nagmamadaling pumasok si Sisi sa loob para hanapin ang ibang mga bata. Pero nagulat siya nang makita si Cecilia, na naipit sa ilalim ng isang bench. Pakiramdam niya, ang tanga-tanga niya. Hinding-hindi sila hahayaang mabuhay ni Lord Luce. Alam kasi nila ang tungkol sa pinalit niyang anak. Dahil patay na ang ibang mga bata, sinubukan nilang dalawang tumakas. Pagdating nila sa pinto, tinulak ni Cecilia si Sisi palabas at sinabihan siyang humingi ng tulong. Hindi titigil ang mga lalaki sa paghabol hanggat hindi siya patay. Nangako siyang magiging ayos lang siya. At doon na nga gumuho ang buong gusali. Kinabukasan, tinitigan ni Rufus ang nasunog na gusali, nang hihinayang na nauwi lang sa wala ang lahat ng pinaghirapan niya. Bigla niyang nakita si Sisi. Akala niya, babae ito. At saka, nasa kay Sisi ang mga mata ng pamilya Luce. Nang makita ang puot sa mga mata ng bata, inalok siya ni Rufus na tulungan siyang pagdusahin si Lord Luce. Ang kailangan lang niyang gawin ay sundin ang lahat ng utos nila. Bibigyan nila siya ng pagkakataong pabagsakin si Lord Luce. Pati na ang buong bansa. Kaya naman, lumalabas na si Sisi pala ang nagpapanggap bilang si Cecilia sa simula pa lang. Grabe. Ang lala nito. Sinabi sa kanya ni Rufus na bibitayin nila si Lucia sa mismong araw ng bitay ni Constance. Balik tayo kina Viscount Hamsworth at Scarlett, binalita niya sa babae na ang totoong Rufus May ay namatay na 10 taon na ang nakakalipas. Siya ang bunsong anak sa pamilya ng mga maralitang nobel. At pumunta siya sa kapital ng Itaquilcia dahil sa masama niyang ugali. Sa oras ding iyon, nagtatrabaho pa ng huli si Randolph nang dumating si San para makipagkita sa kanila ni Kyle. Tinanong niya kung gusto ba nilang makitang umupo sa trono ang kanilang prinsesa Alexandra. Pinuna ni Kyle na walang suporta o kahit anong marangal na pinagmulan ang prinsesa na sulit banggitin. Isa pa, dahil bilanggo siya, wala siyang nakikitang pagkakataon para manalo ito. Pero, lumalabas na may malakas na backer si Alexandra. Si Haring Ernst, na balitang pumunta sa Melvina, ay pumunta pala talaga sa Faris para makita siya. Nang marinig iyon, naintindihan ni Randolph na ang prinsesang nakakulong ay isa lang palang double. Ganoon na lang talaga katakot ang Faris sa Adelbide. Sa kulungan naman, dinalaw si Constance ni Brenda na nagpakita sa kanya ng diaryo. Naroon ang balita tungkol sa pagprotesta ni Kate at Mylene laban sa bitay niya. Hindi lang sila, pati na rin ang tatay niya. Si Neil Bronson at si Viscount Hamsworth ay tumutulong din kasama si Randolph. Pero, nakatakda ng bitayin si Constance sa susunod na araw. Doon na binanggit ni Brenda na iniisip niyang kasuhan si Pamela at magtestigo sa lahat ng mga ginawa nito. Matagal na niyang gustong magpasalamat kay Constance sa pagliligtas sa kanya noon. Lahat sila ay lumalaban para sa kanya, kaya hindi susuko si Constance. Sigurado naman siyang iyon din ang sasabihin ni Scarlett. 12 episode. Sa gitna ng gulo na malapit nang mangyari, napansin ni Hamsworth na mukhang kalmado lang si Scarlett. Pero, ano pa bang aasahan niya? Hindi siya ang tipo ng tao na sumusuko na lang basta. Inutusan niya ang lalaki na bumalik na sa trabaho. Sa takot niya, nalaglag ang mga dokumentong hawak niya. Doon, nakita niya ang mga plano para sa renobasyon. Ayon sa ulat, bago ang bitay ni Scarlett, may tinamaan ng kidlat na naging sanhi ng sunog doon. Bahagya niyang naaalala na may executioner na nagbigay sa kanya ng fruit drink bago kinadenahan ang mga kamay niya. Pagkatapos noon, parang nawala na siya sa sarili. Inisip ni Hamsworth na binigyan siya ng pampakalma para hindi magwala. Gawa ito sa isang bihirang prutas. Sinasabi sa mga lumang kwento na ang sinumang kumain nito ay nakakatawid sa agos ng panahon. Habang tinitingnan ang blueprint, napansin nilang may tunnel sa ilalim ng St. Mark Square. Ang perpektong lugar para itago ang mga bihag, umalis na si Hamsworth para alertuhin ang mga security force. Ngayon, talagang ipapakita ni Scarlett sa kanila na siya ang huling tatawa. Samantala, pinuntahan ni Cecilia si Enrique. Nagtataka ang lalaki kung dinalaw ba siya nito para tuluyan na siyang tapusin. Pero may iba pang tumatakbo sa isip niya. Kung gusto niya yon, patay na sana siya ngayon. Naalala ni Enrique nung palihim silang lumabas ng palasyo para manood ng mga street performer. Isang batang lalaki ang nagnakaw sa bulsa niya noong pauwi na sila, pero nahuli siya ni Cecilia at sinabihan itong wag mamuhay sa paraang hindi niya maipagmamalaki. Hindi makapaniwala si Enrique kung gaano siya kabuting tao. Siguro palabas lang ang lahat at syempre, ganoon nga iyon. Inuulit lang ni Sisi ang mga sinabi sa kanya ng totoong Cecilia. Palaging kinasusuklaman ni Cecilia kung gaano kawalang ingat si Enrique, pero ngayong araw, pupurihin niya siya dahil doon. Bigla, pinatumba niya ito at humingi ng saklolo. Habang nagtatakbuhan ang mga katulong para tulungan ang prinsipe, palihim na nakipagkita si Cecilia kay Rufus.
Nang makita ang kaguluhan, tinanong niya kung anong nangyari, at sinabi niyang masama ang pakiramdam ng prinsipe. Ngayong araw ang bitay, kaya sinabi niya sa dalaga na hindi ito pwedeng mamatay. Hindi niya alam, nakuha na pala nito ang isang kumpol ng mga susi mula sa kanya. Doon naman sa kulungan, binigyan si Constance ng parehong fruit drink na ibinigay kay Scarlett noong panahon niya. Doon na pumasok si Viscount Hamsworth dala ang ibang inumin, at sinabing inihanda ito ng simbahan. Nabalitaan daw niya sa isang babae na hindi siya tumatanggap ng kahit anong kakaibang inumin. Nang marinig iyon, nagliwanag sa tuwa ang mukha ni Constance. Balik tayo kay Cecilia, na palihim na pumasok sa piitan sa ilalim ng lupa at mabilis na tinalo ang mga gugwardiya. Pagkatapos, binuksan niya ang selda at sinabihan sina Lucia at Ulysses na tumakas sa kanang bahagi ng tunel. Bago pa sila makapagtanong, sinigawan na niya silang magmadali. Pagkaalis nila, hinarap siya ni Rufus kasama ang mga tauhan nito. Sinabi niyang wala na siyang magagawa. At nakatadhana na silang matalo sa simula pa lang. Tuluyan ng binago ni Scarlett ang tadhana. May ngiti sa kanyang mukha, sinalo ni Sissy ang mga bala, umaasang magiging proud sa kanya si Cecilia. Gaya ng lagi niyang hinihiling, narinig niya ang boses nito na tinatawag siya. Palagi lang siyang nandoon, at siguro kung nakinig lang siyang mabuti, kanina pa niya ito narinig. Pagkalabas ng tunnel, natanaw ni Lucia ang tore ng St. Mark's Square. Doon na nagpakita si San, para iligtas sila. Nang makita siya, natuwa si Ulysses. Bago pa makapunta si Rufus para hanapin ang prinsipe, nahuli na siya ni Kyle at ng mga miyembro ng security force. Dalawa lang ang naging pagpipilian niya. Ang mamatay ngayon o mamaya. Kahit ano paman, patay na siyang tao. Habang tumutunog ang mga kampana, umakyat na si Constance sa bitayan. Nilait siya ng mga tao at tinawag na traidor. Pero pinatigil ni Audrey ang kaguluhan ng mga tao. Ganon din si Kate na patuloy na nagprotesta laban sa bitay at sinasabi sa lahat na inosente si Constance. At nagbigay naman si Mylene ng testimonya mula sa isang babaeng kasama sa entourage ni Pamela Francis. Tumahimik ang lahat, malakas ang buhos ng ulan. Magpapaliwanag na sana si Constance, pero pinilit siyang lumuhod ni Georg. Pupugutan siya gamit ang espada para sa mga kasalanang hindi naman niya ginawa. Pero, wala siyang pinagsisisihan. Bago pa man bumagsak ang talim sa kanya, binaril ni Randolph sa braso ang berdugo. Walang bisa na ang bitay. Pagkatapos, ipinakita niya si Prinsipe Ulysses sa harap ng lahat. Ipinaalam ng prinsipe sa lahat na ang mga dumukot sa kanya ay mula sa sarili niyang bayan sa Faris. Kaya naman, walang kinalaman si Constance dito. Pero, nagtanong pa rin si Georg kung paano mapapatunayan na siya ang totoong prinsipe. Doon na dumating si Kendall sakay ng kabayo, at sinabing iyon ang tunay na Prinsipe Ulysses Faris, pagkatapos ay iniabot niya kay San ang record ng naging desisyon ng konseho. Nagbigay ng pabor sa kanila si Prinsipe Theophilus. Pero ang pagbisita ni Haring Ernst ang naging sentro ng lahat. Dahil pumunta siya sa utos ng binihag na ikatlong prinsesa, natakot ang mga may salang gaya ni Roderick na baka may alyansa na si San sa Adelphi. Dahil nagbigay na ng pahintulot ang templo, kailangan na lang niyang ilagay ang kanyang pirma. Sa wakas, ibinunyag ni San na siya talaga si Alexandra Faris, ang tunay na tagapagmana ng trono ng Faris, at mula ngayon, siya na ang bagong pinuno. Matapos palayain si Constance, hinarap ni Randolph si Georg dahil sa pakikipagsabwatan nito kay Rufus. Tapos na ang maliligayang araw niya. Sa halip na magpahuli, si Georg ay naglabas ng granada. Mabilis na sumugod si Randolph para protektahan si Constance nang sumabog ito. Nang magkamalay siya, ang binti ni Constance ay naipit sa ilalim ng bunton ng kahoy, at malayo si Randolph mula sa kanya. Nang mapansin niyang babagsak na ang rebulto, pinilit niyang hugutin ang kanyang binti. Malapit na siyang mapikpit ng rebulto. Dito na sumigaw si Constance at tinawag si Scarlett. Sa isang malakas na hampas ng kanyang kapangyarihan, pinaalalahanan ni Scarlett si Constance na ang isang bida ay palaging dumarating sa huling sandali. Bigla na lang siyang unti-unting naglaho. Mukhang natupad na rin niya sa wakas ang layunin ng kanyang paghihiganti. Humagulgol si Constance dahil ayaw niyang iwan siya ni Scarlett. Napaisip tuloy si Scarlett kung bakit ba niya pinagtitiisan ang babaeng ito. Masyado siyang mahiyain, hindi marunong magtago ng sikreto, luka-luka, tanga-tangahan, at wala talagang pinakikinggan sa mga sinasabi sa kanya. Pero kahit na ganoon, mahal siya ni Scarlett. Naalala niya ang araw ng kanyang bitay. Lahat ng naranasan niya ay parang isang panaginip lang. Hindi niya matanggap ang katotohanan na ang lahat ng ito ay isa lamang ilusyon. Kaya para maging totoo ang lahat ng mga araw na yon, isinumpa niya ang sarili na babangon bilang isang mapaghiganting multo. Wala siyang kaalam-alam kung ito ba talaga ang tamang desisyon na gawin. Pagkakita niya sa maliit na si Constance sa kanyang harapan, sinabi ni Scarlett na maghihintay siya sa Grand Merillian. Walang kaduda-duda, mahahanap siyang muli ni Constance. 2 buwan na ang lumipas mula nang maglaho si Scarlett. Naayos na ang gulo sa trono sa Faris, at naging maayos ang koronasyon ni Alexandra nang walang anumang aberya.
Dahil doon, tuluyan na nilang naiwasan ang digmaan. Namatay din si Cecil ng araw na iyon. Marami pang iba ang naaresto, kabilang na si Rufus May, at ang kanyang mga kasabwat na dugong bughaw. Napatunayang peke ang testimonya ni Pamela. Pero kahit ganoon, pilit pa rin siyang tumatakas sa ospital kung saan siya ginagamot. At sa wakas, lumabas na rin ang katotohanan tungkol sa mga nangyari 10 taon na ang nakalipas. Nalinis na rin ang pangalan ni Scarlett. Pero sa kabila nito, hindi pa rin nila pwedeng isapubliko ang buong katotohanan ng kanyang kaso. Nilagyan nila ito ng kaunting dagdag na kwento para palabasing bahagi ng plano ni Daig Galus ang nangyaring paglalason. Nagsimula na sa kani-kanilang buhay sina Mylene at Kate. Nagkasama na ulit sina Lucia at Abigail, at nakikipagsulatan na rin siya kay Prinsipe Ulysses. Ngayong wala na si Scarlett, naging tahimik at payapa ang buhay ni Constance, pero aminin natin, medyo nakakabagot din. Kaya naman, ang huli niyang mensahe sa kanya ay, ang kulit mo talaga, Scarlett. Pagkatapos ay nilisan nila ni Randolph ang puntod habang magkahawak kamay. Kinagabihan, pumunta sila sa exhibit ni Viscount Hamsworth. Bigla na lang silang nakabalita na mayroong ligaw na aso sa hardin. Pinuntahan ito ni Randolph para tignan, at nagpasya si Constance na sumunod sa kanya. Sa hardin, nakita ni Constance si Pamela na mukhang ulyanin na at nawawala sa sarili. May hawak itong balaraw at sinisisi si Constance sa lahat ng kamalasang nangyari sa kanya. Napasubsob si Constance sa lupa at nagmakaawang may magligtas sa kanya. Doon niya narinig ang isang pamilyar na boses. Isang kidlat ang tumama at nagpatumba kay Pamela. Paglingon ni Constance, nakatayo na sa harap niya si Scarlett. Pero paano? Ipinaliwanag ni Scarlett na hindi pa naman talaga siya nakakapaghiganti kahit kanino. Kaya bumalik siya para maghiganti ng tama at maayos. Gugugulin ni Constance ang natitirang bahagi ng kanyang buhay para siguraduhing makuha ni Scarlett ang paghihiganting gusto niya. Teka, ano to? Naging mapaghiganting espiritu na lang ba si Scarlett gaya ni Rika? Stan na ba siya ni Connie ngayon? Gaya ng sinasabi ko kanina, sakto lang talaga ang palabas na ito. Ang ganda ng simula nung nakuha nila ang buwelta kay Pamela, pero doon na natapos ang lahat ng maganda. Pagkatapos noon, naging magulo na ang lahat. Puro na lang pagbanggit sa mga karakter na makakalimutan din naman agad, at isang kwentong sa tingin ko ay wala namang may paki. Tulad nyo, may nag-alala ba sa inyo na baka magkadigmaan ang bansa nila? Sayang talaga ang kinahinatnan ng kwentong ito. Pero kayo, anong tingin nyo? Mag-subscribe para sa iba pang content. Pero sa ngayon, panoorin nyo muna ang susunod na video na ito. Ako si Comfitia. Hanggang sa muli nating pagkikita.